ibabalik na makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our heart have hopelessly lost our ways. Oh, we hopelessly lost our ways. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore.
His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I'm clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled his blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, his life for mine.
Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagsimula. Mapagpala at dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kagalakan Panginoon Diyos at isang papasalamat po sa inyo pong paggising sa amin Panginoon sa umagang ito. Muli naming pinapasalamatan Panginoon ang buhay at kalakasan na inyo pong pinagkaloob at inyo pong pinahiram po sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, ay aming pong ibinabalik ang papurit pasalamat sapagkat iginawad niyo muli ang araw na ito upang kami ay magkasama-sama para walatiin ang inyong pong pangalan at mapakinggan muli ang inyong pong banal na salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po, mga minamahal na mga kapatid, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ay happy God First Morning po sa ating pong lahat. Ganon din po dito sa ating pong God first morning po, Pastor. Ayan, First morning. first morning po. Ganon din po dito sa ating Zoom platform ay mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Sa ating pong pagsimula, sa ating pong Bible reading, ay pangunahan po tayo ng ating pong elder, si Elder Rod Castro, ang ating pong elder dito po sa Kabanatuan. Ibigay po natin sa kanya ang panahon para sa pagbasa at ganoon din sa kanya pong reflection dito po sa libro ng Joshua chapter 4. Bigay po natin sa panahon kay Elder Rod Castro. Elder? Thank you po, Pastor Maberia at ating lahat. Happy God First Morning po, mga minamahal na mga kapatid. Ito po sinasabi sa aklat ng Josue, chapter 4. Mas ko pong basahin. At nangyari ng ganap ng nakatawid sa Jordan, ang buong bansa, sinabi ng Panginoon kay Josue, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan, isa sa bawat lipi, at iutos ninyo sa kaila, kumuha kayo ng 12 bato mula rito sa gitna ng Jordan. Mula sa dakong matatag na tinatayuan ng mga paa ng mga pari, at dalhin ninyo at ilapag sa dakong tinitigilan ninyo sa gabing ito. Kaya tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel, isang lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harapan ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan. Pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang isang bato maging isang tanda. Sa gitna ng panahong darating, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? Inyong ang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harapan ng kaban ng tipan ng Panginoon. Nang iyon ay dumaan sa Jordan, ay nahawi ang tubig ng Jordan, at ang mga batong ito ay magiging alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. Ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa iniutos ni Josue, at pumasa ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Josue ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At kanilang dinala sa dakong kanilang tutuluyan, at inilapag ang mga iyon doon. At Josue ay pasalansa ng 12 bato sa gitna ng Jordan, sa dakong tinayuan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan. Tama yon ay naroon hanggang sa araw na ito. Ang mga pari na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan hanggang sa natapos sabihin ni Josue sa bayan, ang
ayon sa lahat na iniutos, mamadali nang ganap ng nakatawid ang buong bayan, ang kaba ng Panginoon at ang mga pari ay tinawid sa harapan ng bayan. At ang mga anak ni Ruben, mga anak ni Gad, mga kalahating lipi ni Manases ay tumawid na may sandata sa harapan ng mga anak ni Israel. Naggaya ng sinabi ni Moses sa kanila. May 40,000 na may sandata sa pagsidigma ang tumawid sa harapan ng Panginoon na patungo sa pagsibaka sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na iyon ay dinakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel at sila'y gumalang sa kanya gaya ng kanilang paggalang kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, iutos mo sa mga pari na nagdadala ng kaba ng patotoo na sila'y umahon mula sa Jordan. Kaya't nag-utos si Josue sa mga pari, umahon kayo mula sa Jordan. Nang umahon mula sa gitna ng Jordan ang mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, nang tumuntong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari, ang tubig ng Jordan ay bumalik sa kanilang lugar at umapaw sa pampang na gaya ng dati. Ang bayan ay umahon mula sa Jordan ng 10 araw ng unang buwan at humimpil sa Galgal sa hangganan silangan ng Jericho. Ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay sinalansan ni Josue sa Gilgal at siya ay nagsalita sa mga anak ng Israel. Pag tinatanong ng inyong mga anak, kailang mga magulang, sa panahong darating, anong kahulugan ng mga batong ito? Inyo nga ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi, ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa, sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harapan ninyo. Ang Diyos sa kayo'y nakatawid gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na pula, na kanyang tinuyo para sa amin hanggang sa kami ay nakatawid, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon upang sila'y matakot sa Panginoon. Opo, mga minamahal na mga kapatid, sa umaga ito, dito sa chapter 4 ng Aklat ng Josue, Amen. ating mapapansin na kung paanong ang makapangyarihang kamay ng Panginoon ang gumawa ng kababalagan na ang bayang Israel ay tumawid sa Jordan, ilog ng Jordan, kung saan ay ang mga sa pangunguna ng mga pari na nagdadala ng kaban ng tipan, na nung sila po ay makatawid na sa tuyong lupa, ay muling bumalik ang tubig mula sa pangpang. Pinakikita lang po rito, mga minamahal na mga kapatid, na kung paanong ang Diyos ay nangunguna sa kanila. Sila ay pinapatnubayan at pinakikita ang makapangyarihang gawa ng ating Panginoon. At dito po ay makikita natin ang pangunguna ni Josue, na kung saan ay iniutos niya na sila'y kumuha ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan at kanila itong doon sa lugar na kung saan pinatatayuan ng mga paan ng mga pari ay inilagay yung mga batong yun, ililapag. At yun po ay isang ginawa nilang isang tanda, mga batong yun, na magiging alaala sa mga anak ng Israel magpakailanman. Kaya kapag ang sabi nga ito ay kapag yun ang sasabihin nila sa kailang mga anak o sa bahay Israel, yung batong yun ay tanda na kung saan ay sila po ay nakatawid sa Jordan na naging tuyo yung Jordan na yun, ilog ng Jordan.
Kaya po makikita natin dito na talagang ang Diyos ay gumagawa ng makabulagan at makikita natin na bilang isang lingkod ng Diyos, si Josue ay isang lingkod ng Diyos na masunurin. At hindi naman, siya po ay kinilala ng bayang Israel. Siya po ay ginalang. Pinabanggit po sa ating binasa na ang batong iyon ay hanggang sa araw na ito ay naroroon. Kung ating babasahin sa verse 9. Kaya yung mga pari na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan matapos sabihin ni Josue. At sila po ay tumawid na nagmamadali. Nakita natin dito yung pagiging listo nila, no? Nagmamadali sila at matapos makatawid ay muling nakatawid sila sa Jordan na yun na naging tuyo yung lupa. Subalit nung makatawid na sila ay muling bumalik yung tubig hanggang sa pangpang. Kaya makikita natin na talagang kabutihan ng ating Panginoon. Dito po sa bandang huli, ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay isilansan ni Josue sa Gilgal. Sa verse 21, at siya ay nagsalita ng mga anak ng Israel kapag tinatanong ang inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating, anong kahulugan ng mga batong ito? Ay sabi po ay, inyo ang ipapaalam sa mga anak ninyo na sinasabi, ang Israel ay tumuwid sa Jordang ito sa tuyong lupa. Kung paano doon sa dagat na pula ay ginawa ng Panginoon ang makapangyarang gawa niya, ay ganun din ang ginawa ng Panginoon sa Jordan. Kaya sila po ay nakatawid. Kaya ito po ang verse 24 na pinakahuli, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon upang sila ay matakot sa Panginoon. Kaya napakabuti po, puri ng Panginoon na nagpapaalala lamang po na ang Diyos talaga ay makapangyarihan. Tunay na ang Diyos ay nangunguna sa kanyang bayan kapag sila ay nagiging masunurin. Ila po at marami po salamat po sa inyo mga kapatid. Okay, maraming salamat po Elder sa inyong pong pangunguna, sa inyong pong reflection. Tunay na ang Diyos po ay napakabuti, no, mga kapatid. Nothing is impossible with God. Nung na-experience po ito ng mga Israel, ano ho? Ang tanong lamang doon sa kanila ay gaano sila kahanda sapagkat hindi naman po imposible sa ating Panginoon Diyos, ano ho? Ang lahat ng mga bagay na ito sapagkat simula nung sila ay lumabas sa Ehipto hanggang sila ay makarating dito sa border, no, ng Kanaan, ay pinakita na po at pinabatid ng Diyos ang kanya pong kabutihan at kapangyarihan sa kanila. So makita natin na if God is with them, ay wala pong imposible, no, sa ating lahat. If God is with us, no, who will be against us? Sabi nga po, no, mga kapatid. So yan po kung paano po gumawa ang Panginoon Diyos. At lalo higit, sila ho ay nagtayo ng dambana ng bato kung saan ay tanda na kung saan ay pag tinanong ng kanilang future generation, no, kung ano ito, ibig sabihin ito ay tanda ng paggawa ng Panginoon Diyos nung sila ho ay tumawid sa Jordan River. Okay po? So ano po ang bigyan siguro natin ng kahit isa o dalawa na mag-reflect po sa bagay na ito sa ating pong binasa bago tayo dadako doon sa ating pong lest we forget the devotional. Ano po ang inyong pong reflection po dito mga kapatid? Ano po ang inyong takeaway sa ating pong binasa? David, Yes po, Pastor Nelson. good first morning everyone. Salamat po ng marami sa inyo. So, bago ako mag-reflect mga kapatid, ay inaanyayahan kayo sa ating pong groundbreaking ceremony sa November 30. So, alas 5 po ang fun run. Alas 7 ang groundbreaking ceremony at magkakaroon din po tayo ng Hope Impact. So, sana po ay makarating po kayo doon mga kapatid. So, pagdala po kayo ng tubig ninyo at kaunting pagkain
Kasi hindi po natin tiyak, kasi baka marami pong pupunta, hindi po natin kayang maigayak ang mga pagkain. Siguro meron naman siguro papandi-pandisan o palugaw-lugaw, pero yung maraming pagkain ay wala po tayong may gagayak. Pero inaanyayahan po kayo mga kapatid. So, ang akin pong reflection dito, Pastor David, ay God is powerful and a man is powerless. So, ang Diyos talaga mga kapatid ay makapangyarihan at ang tao ay walang kakayanan. Yun ang aking reflection dito mga kapatid. Bakit mga kapatid ano? So hanggang sa sila ay nakatawid. Kung makikita natin ang kwento, tagal natin binasa mga kapatid ano, mula doon sa kung paano inilabas ng Diyos ang Israel sa Egypt at hanggang sa makatawid sila. Kaya sabi nga ng Panginoon kumuha sila mga kapatid ng bato at ito'y pinakatanda ninyo. Mga kapatid, yung kano yun ay nagsasabi na kung paano ang Diyos ay sumakanila sa napakaraming pagkakataon, sa napakaraming himala, sa napakaraming bagay na ginawa sa kanila ng Panginoon. Makikita natin dito na ang tao talaga ay walang kakayanan. At makikita natin dito naman ang biyaya. Yung tanda na yun, yung tanda ng pagliligtas ng Diyos yun Tanda ng kanyang kapangyarihan, tanda ng kanyang pag-ibig. Lahat mga kapatid nandun yun. So, napakagandang alalahanin mga kapatid ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. And makikita natin mga kapatid, kahit sa buhay ng tao, talagang makikita natin tayo ay walang kakayanan talaga. Na tanging ang Diyos lamang ang merong kakayanan at may kapasidad sa ating buhay. So, in everything mga kapatid, in everything. Parang ganun dito sa Israel, nakatawid sila mga kapatid. So, makikita natin, hindi sila makakatawid doon kung sa kanilang, kung sa Israel lamang, no, it cannot be. Taging yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yung pagliligtas ng Diyos nandoon mga kapatid. So, yun mga kapatid ang aking reflection dito na talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Ngunit ang tao naman ay walang kakayanan. That we must always remember na lagi lang tayo manalig sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon kasi makapangyarihan yan Tayo naman ay walang kakayanan. Huwag tayo magtiwala sa ating sariling lakas. Gaya ng Israel, nakatawid sila sa Jordan. It is because of God's grace. It is not because of their strength. It is because of God, mga kapatid. Yun lang aking reflection, Pastor David. Okay, maraming salamat po, Pastor Delson. Ano po? So, human is powerless but God is powerful, So, talagang kailangan lang daw po, sabi ni Pastor Delson ay magtiwala tayo sa ating Panginoon Diyos na siyang powerful at siyang makapangyarihan sa lahat na gumagawa po sa atin pong mga kapatid. Nais ko pong basahin ang sabi po ni Brother Simeon Talusan. Sabi niya po dito sa ating chat box, ang sabi niya, ang aklat ng Josue 4 ay isang paalala sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang kapangyarihan, at sa kahalagahan ng paggunita sa kanyang magawa upang mapanatili ang panampalataya at maipasa sa sunod na henerasyon. Nakita ko na kailangan ko na manampalataya at sumunod sa kanyang kautusan. God first morning po, mga kapatid. Maraming salamat po, Brother Simeon Talusan po. Thank you so much po sa inyo pong reflection. So, ngayon po, mga kapatid, mayroon pa po bang nais mag-share bago tayo dadako sa ating pong God first yes po, Brother Rizalino. Maganda yung ating topic ngayon So talagang ang pinili ng inyutos ng Panginoon kay Josue, pumili ng 12 lalaki, yung malalakas. No? Dahil pag hindi malakas, hindi kayang buhatin yung batong buhay. Tapos dadalhin, bukod doon sa isinalansan sa gitna, bawat isang lalaki sa bawat tribo ng Israel, doon sa labas, no? Binuhat. Kaya hindi pwede yung mahinang lalaki. Dapat ay malakas talaga, no?
Naalala ko tuloy yung mahilig din akong mag-collection ng bato, Pastor eh. Kaya tuwing makikita ko yung malalaking bato rito sa aking bakuran, maalala ko kung saan ko kinuha. Kung saan nanggaling yung mga batong yon. Meron akong batong kinuha dyan sa Kalaanan eh. No, doon sa Sapa, doon sa likod nila Brother Garde. Sabi nga pag nakita na, binuhat mo yan? Kita nyo naman yung Sapa doon sa baba, no? Tapos nakarating ng San Antonio, sinampuro sa pickup. Talagang hindi mo makakalimutan, Pastor, kung saan mo kinuha yung bato talaga dahil mabigat eh. So, ang Panginoon, alam niya na ang bayan ng Diyos ay madaling makalimot. No? Kaya, alam naman natin kung sino yung bato ng ating kaligtasan, ating Panginoong Jesus. So, ang Panginoon ay laging gumagawa ng mga himala sa ating buhay, ng mga palatandaan para hindi natin siya makalimutan. Ewan ko lang yung ating henerasyon ngayon, bakit napakadaling makalimot do sa mga reminder, sa mga paalala ng Diyos sa ating buhay. Ang nakikita ko rito ay, di po ba sabi niya, pag nakita ng inyong mga anak at itinanong kung ano yan, yan yung mahimala nilang pagtawid sa Jordan. So, yung ating mga books, no, na nasa ating mga bahay, pag ito'y ating binasa, ay sigurado hindi po natin makakalimutan kung bakit tayo ay naging 7-day Adventist, no? Kung ano ang tungkulin ng bawat isa sa atin, no? Na talagang dalin yung pabaliatan ng kaligtasan. At nakita po naman natin, di ba? Sabi niya, lahat ng bansa na makakarinig nung nangyari, talagang sisidlan ng takot kasi wala namang taong pwedeng gumawa ng ganung karanasan nila. Tuyuin mo yung Ilog Jordan, yung Red Sea, no? Ewan ko't bakit yung bayan ng Diyos napakadaling makalimot at nawawala yung takot sa Diyos, no? Kahit yun, di ba? Yung ang gusto ko puro sinunod lahat ni Josue kung ano yung sinabi ng Diyos. Hindi po pwede yung ilan-ilan lang yung ating susundin. Pag sinabing ng Diyos na lahat, lahat ng reminder niya sa atin ng ating mga propeta. Yun lang po, Pastor. At sana tayong lahat mga kapatid, hanggang sa kaliit-liit ang detalye na sinabi ng Panginoon sa aklat ng sa banal na kasulatan, sikapin po nating isakabuhayan, hindi lamang basahin, hindi lamang basta narinig, kundi i-apply po natin sa ating buhay at sigurado pong makakarinig kayo sa langit na bayan. Yan lang po at happy God first morning. Ayan, maraming salamat po, Brother Rizalino, sa inyo pong reflection, no? So, nawa, hindi tayo po makalimot po, mga kapatid, at higit sa lahat, ang kabutihan ng Diyos na ito ay maipasa natin sa sunod na mga henerasyon sa ating pong mga anak. Sabi din po ni Sister Tess, sabi niya, ang ating Panginoon Diyos ay hindi nagbabago sa kanya pangako, lalo sa kanyang pag-ibig sa ating mga makasalanan sa lahat ng panahon. Praise God! Salamat sa Diyos sa kanyang unlimited na pagmamahal o pag-ibig. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong lest we forget, pero bago niyan ay ating pong munang pakinggan ang intro video ng SDA Church History. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs
only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Henry Española para po sa ating devotional Lest We Forget. Pastor? Morning po sa ating lahat, mga kapatid. Get First Morning po. Ang title po ng ating nabasahan is The Adventizing or Adventist Education, The Avondale Experiment 2. So kahapon po ay 1. Sa Isaiah po 54 verse 13, sabi po ito, All your sons shall be taught by the Lord, and great shall be the prosperity of your sons. As we noted yesterday, Ellen White spent a great deal of her time during the 1890s working closely with the development of the Avondale School in Australia as a pattern whose principle the church could apply to other situations. In early 1894, she wrote that our minds have been much exercised day and night in regard to our schools. How shall they be conducted, and what shall be the education and training of the youth? Where shall our Australian Bible School be located? I was awakened this morning at 1 o'clock with a heavy burden upon my soul. The subject of education has been presented before me in different times in varied aspects, by many illustrations and with direct specification. Now upon one point and again upon another, I feel indeed that we have much to learn. We are ignorant in regard to many things related to education. Mrs. White was giving serious thought to the proposed Australian facility
because she was the possibility of developing a school outside the sphere of influence of the Battle Creek College. In her keynote testimony regarding it, if she set the tone of thinking about a new type of Adventist school, it would be a Bible school that emphasized missionary activities and the spiritual side of life. In addition, it would be practical, teach young people how to work and have a rural location. After 20 years of trial and error, Ellen White was more convinced than ever regarding the type of education that the church needed. From her growing understanding of her own testimonies during the past 2 decades, she had already implicitly affirmed that the Bible must be the center and the Adventist school should not follow the false leads of classical education. It had taken much time to understand what changes should be made to establish education on a different order, but the process of understanding and implementing the understanding would be developed rapidly between 1894 and 1899. As we have noted again and again, during the past few months, God leads His people step by step. He does not give all understanding at one time. God directs us to the next step and the proper time. So it was the field of education by the 1890s Adventism was ready for educational revolution. Sa akin pong naging parang ating pong sa aking reflection po mga kapatid ay maging si Ellen G. White ay serious maliban sa tinatawag siya ng Panginoon para i-ano ang Adventist school, i-emphasize ng mabuti because the future ay nagsisimula po sa mga bata. Tayo ay kumbagay sa atin ay alauna na tayo o 12:00. Pero yung mga bata ay nagpapasimula po sila. Kung tayo ay palubog ng araw, sa kanila naman ay pasikat ang araw. And God is serious sa mga ganitong bagay ng education. So, ang aking reflection, isa po doon ay yung ang ating school is very few sa ating pong mga lugar. We have lots of membership sa ating mga churches, pero the percentage of education ay very low na galing sa Adventism. And big percentage naman na ito ay galing sa mga private school din or public school pero hindi galing sa Adventist. So, in my experience as a pastor, maraming mga kalungkutan pag natapos na sila sa eskwelahan. Hindi na natin sila makontrol because nasanay sila sa labas. No? Kaya Ellen, sabi po doon sa binasa po natin, sabi ron alauna pa lang si Ellen G. White talagang hindi ko alam kung ginugulo siya ng banal na espiritu, yung kanyang talagang eagerness ay nandoon na kailangan mapadali ang pagpaprocess ng kanilang mga principles, ng kanilang training, ng education po, anong ituturo sa mga bata kasi ito po ay very serious. Kung sa panahon po natin ngayon, yung mga napapanood natin, hindi na natin control ang mga bata, maliban kung kaya natin kontrolin sa cellphone o sa television. How much more kapag sila ay nasa mga eskwelahan na wala nang control ang magulang doon kung anong ituturo ng mga teachers sa ating mga anak. So kaya ako po na
na-assign dito sa Zambales. Zambales is a big territory mula doon sa south, north, hanggang dito sa central. Big population din ng mga membership at wala talagang school na malapit. Maliban sa Klaha pero malayo pa rin, ilang oras ang pagbabiyahe. So kawawa po kami talaga dito sa lugar, walang mga school. Sa Longgo po meron po tayo, pero ano lang po, isa lang, meron po tayong isa, pero hindi pa siya Zambales part. So yun po ang aking reflection. Kung serious si Ellen G. White noon, o konti pa lang sila, how much more kailangan mas lalong serious po tayo dahil mas marami po tayo ngayon at mas maraming bata sa panahon po natin. So pagpalain po tayo at ibigay ko na po sa mga gusto mag-reflect. Okay, maraming salamat po, Pastor Henry Espanyola. No? So, napakabuti po ng Panginoon po, mga kapatid, no? Ang ating pong pioneer ay ganun na lamang yung kanilang eagerness, no? Yun po, sa ating buminasa, na kung saan ay paano nila maitayo, masubaybayan, kung lalo higit ang ating pong paaralan. Napakabuti po ng Panginoon Diyos sapagkat ang ating pong paaralan po, mga kapatid, ay hindi lang po basta-basta ito na nagtuturo, no, para po doon sa tinatawag nating academic, kundi lagi nakalagay doon sa ating pong motto o sa tinatawag nating mission, kung saan ay sinabi po doon na not only for academics but it will lead our children, our young people, no, to eternity. Makilala nila ng lubusan ang ating pong Panginoong Hesukristo. Maging misyonaryo sila, no, sa kanila pong profesyon. Ako po ay 8 years, no, sa college po, mga kapatid. Doon lang po ako nagtamo ng tinatawag nating Adventist education kasi kami naman po ay doon lang po namin nakilala ang Adventist education nung nag-aral po yung aking kapatid, no? Na panganay dito po sa AUP. So doon ko po nakita po, mga kapatid, na napakaganda po ng Adventist education. Kasi naranasan ko noon na yung spiritual po na buhay ko ay lumago. Kasi sa dorm ay nag-worship kami ng umaga, sa gabi. Ganon din sa school, meron pong subject na Bible subject. No? Halos sa 5 or 6 na subject po yun. Ano? Tapos pagdating po sa small group ay meron din pong worship. Merong sunrise, merong sundown. Pagdating naman ng Sabado, merong outreach. Pagdating sa church ay meron pong midweek and vesper at minsan ay meron pong week of prayer. So, hindi lang po basta-basta na nakapag-aral yung ating mga anak, kundi lalo higit, mga kapatid, no, makilala nila na lubusan ng ating Panginoon. Kaya paglabas po ng school, no, mga kapatid, molded ang ating mga kabataan sa pagkilala at pagiging misyonaryo po sa ating pong Panginoon Diyos. Ganun po yung aking na-experience. Kaya hindi po tayo mag-atubili, ano, sa pag-paaral ng ating mga anak, no? Lalo higit sa starting ng kanila pong pag-aaral. Nariyan po yung ating mga school, no, from elementary to academies at ganoon din po sa kolehiyo, mga kapatid. And I believe that poverty is not a hindrance po, mga kapatid, kasi ako po ay galing sa mahirap. Hanggang ngayon mahirap naman, pero at least ako po ay nakapag-aral doon sa ating pong Adventist education sa kolehiyo, mga kapatid. Kaya kung nandun yung ating eagerness, ay kayang-kaya po natin, mga kapatid, sapagkat may turo natin ang
pagkilala sa ating Panginoon Diyos at maging misyonaryo sila sa ating Panginoon Diyos sa kanya pong gawain. Okay po, meron pa pong gusto mag-share sa ating pong devotional ngayong umaga sa topic po natin. Pastor. Yes po, Brother Isalino. Ako kasi yung aking dalawang anak, nung mabasa ko doon sa SOP, hanggat maaari ang ating mga anak ay ipasok natin sa ating mga school. No? Tulad nga nung sinabi nyo, para yung mapangalagaan yung ating pananampalataya, spiritual. Dito po sa amin sa San Antonio, wala kami rito ng church school. Meron tayo doon sa Gapan. No? So, doon ko po ipinasok yung aking dalawang anak. Bago ako pumasok sa office, nakasakay kami sa motor. Sabi nga no, kasi sa electric utility kasi ako nagtatrabaho noon. Meron kami isang consumer na may poultry supply. Nung minsan nagkaroon ng chance na kami nagkausap, sabi niya sa akin, ikaw pala yung nasusundan ko, sabi niya, tuwing umaga. Sabi niya, ako yung nakapick up, hindi kita abot-abutan. Sabi niya, ako eka ang natatakot kasi dalawa eka yung batang angkas mo. Pastor, mula San Antonio hanggang Gapan, siyempre, hatid ko, bago ako mag-time in sa office namin, babalik. Kaya, eka nga, para eka hinahabol ng demonyo. Hindi nga raw makaabot yung pick-up niya. So, kung multigrade sa Gapan, nung mag 5 and 6, inilipat ko naman ang Cabiao. Siguro naman, pamilyar ka sa lugar ko, Pastor, San Antonio, then Cabiao. No? So, masyado nang malayo. Kaya ang nangyari, ay nag-rent kami ng bahay doon. Uwi lang kami rito sa San Antonio, Friday evening. Sunday evening, balik na ulit kami ng Cabiao. Nung mag-college yung aking anak, ay dinala ko naman sa NLAC. High school, NLAC. So sana sa Clae, kaso masyadong panahon ng pinatubo noon. So doon ko sa NLAC dinala. Nung mag-college, ay dinala ko sa AUP. So yun po mga kapatid yung sakripisyo na aming naranasan ni Mrs. Kasingil lang sa motor. Pero sabi nga, God will provide. Nakatapos naman yung mga bata. Now, ang napansin ko sa ating school, ang sabi ni doon sa binasa kanina ni Pastor Henry, gusto ni Sister White na maiba yung ating Adventist education. Pero ang problema, ang nakita ko, yung ating, tama, meron pa rin tayong Bible ngayon, pero nawala yung gardening para ma-focus sa nature yung mga bata. Sa halip na asarol, ang hawak ngayon ng mga bata cellphone. No? Sa halip na do sa nature natuto ng isip ng mga bata, ng ating mga estudyante, natutuon sa mga artificial things. So, bakit nagkaganon yung ating mga school ngayon? Parang gusto rin natin humabol sa academic nung mga school sa labas. No? Parang medyo naging lax yung ating pamunuan ngayon. Parang gusto rin nating sumubay sa kuha ng sanlibutan ngayon. Brother Sunny, good morning. Good morning Wala pong ganong kaisipan ng ating pong school, ano? Ang school po natin ay walang ninais kundi talagang pinaka-the best. Okay, Pastor. Alam ko naman po yung ganun po ang observation po ninyo ay hindi ganun po, ha? So, opo, alam ko po yun. Ang nasa papansin ko ng Pastor nga, nawala yung ating gardening. Hindi ko rin kasi ma-instill sa kanila po, ha, baka kasi ma-instill sa mga tagapakinig na para pinapayagan natin yung ganong, wala pong ganon.
Akin Okay, po ay salamat po. pinopromote ko po yung ating school dahil sabi ko nga po, doon sa sakripisyo kong ikinuha doon sa aking mga anak na talagang hindi ko ipinasok sa labas. So, yun nga po ang kuwang ko na sana po, ang sabi ni Sister White, maiba yung ating mga school na hanggat maaari yung mga bata, talagang makikita naman po natin na nakatuon din sa Bible. Na maski yung aking apo ngayon ay galing sa Montessori, inilipat ko ulit sa Kabyaw. No? Ganun po kataas yung pagpapahalaga ko sa ating Adventist education. Kaya nga lahat ng mga kapatid na aking nakakausap, sabi ko, ini-encourage ko na talagang doon sa ating school sila magpaaral. No? At sana po sundin natin kung ano yung guide na sinabi ni Sister White kung paano natin patatakbuhin yung ating my school. Yun lang po at happy God first morning. Okay, maraming salamat po, Brother Rizalino. No? Purihin po ang Panginoon Diyos sa inyo pong talagang pagsakripisyo, no? From elementary, high school at hanggang pagdating po nila sa college. Talagang naroon po ang inyo pong pagsakripisyo para po sa inyong anak para maihandog ang Adventist education. No? Tama po, no? Talagang napaganda po na kung saan ay mahubog natin ang ating mga anak, no? Sa simula pa lamang hanggang sila po ay makapag tapos po, mga kapatid. Kahit si Mrs. White po ay kanya pong diniin ito na yung work education and redemption are one po, mga kapatid. Naalala ko noon nung ako po ay sa AUP. Bagaman na meron pong mga working student na katulad po namin, pero meron din pong mga full-time student na kung saan meron po silang parang one unit na subject na tinatawag nating work ed. So meron din po silang gano'n, na sila ho ay naglilinis, nagtatrabaho, o kung anumang mga kailangan nila para po sa kanilang work education. So yun po, mga kapatid, talagang complete, no, yung ating pong education po, mga kapatid, sa ating pong paaralan. Okay po, meron pong nais mag-share na kanila pong reflection sa ating pong Lest We Forget devotional. Okay. Dito sa ating chat box, meron pa po bang nag-message? Okay. Ayan. So kung wala na po, ay ibigay po natin ang panalangin na pangunahan po tayo ni Pastor Henry. Pastor Henry, hindi po kayo mag-lead sa ating pong prayer. Okay, tayo po ay nakilala namin Diyos na makapagpagyan at huwag na po na ikaw ang tabi namin. Wala noon. Taruan niyo po ang first pastor sa kami lahat sa pagtatayo ng pag-develop ng eskwelahan at aming i-direct ang aming original trade sa pagkakasin. Pero kami at kapag rin po ang aming mga libro na mahalin ang aming sarili. So lahat ay kami lahat ay isa dito. Sa ganoon ng lahat ng mga lalaki galing po sa eskwela. At tulungan niyo rin po ang aming honors, ang aming kaibigan, magpanahin po sila sa ganun. Provide ang lahat ng mga pangailangan ng aming eskwela. Tumang po ay mga lupain, tumang po ay mga tulong, pang financial, spiritual, and mga bagay, meron po sila. Ma-provide po ito at
lang isa o dalawang school na maraming school sa bawat distrito o area ay meron po kami eskwelahan. Maging ilaw doon sa lugar na yun tulad po ng karanasan po ng aming mga pioneers na pinagpunan nila ng pansin kay kanilang kanilang mapuli dahil hindi na mahirap ang pangangaral kung meron pong mga bata na ikilala ka at nakikita ka na sa panahon sila ay pagpalain niyo po ang aming misyon sa aming paglago, sa aming pong paghayo. Kung palagi ikaw ang aming katawang po aming dalangin sa mga Okay, maraming salamat po. Dako po tayo sa ating God First video. Ang araw na nagsaya ang langit, August 23. Offertory Reading Devotional. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata, o gawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos, at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Sa nakaraang babasahin tungkol sa paghahandog, tinalakay natin kung paano ang pagsunod sa utos ng Diyos ay tanda ng takot sa Kanya. Ngayon, isasaalang-alang natin ang ikalawang aral mula sa Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Hindi ipinagkait ni Abraham sa Diyos ang kanyang anak. Mula sa halimbawa ni Abraham, natutunan natin na ang mga natatakot sa Diyos ay hindi nagkakait ng anuman sa Kanya. Sila'y nagbibigay hindi lamang kapag ito ay maginhawa para sa kanila. Wala silang itinuturing na masyadong mahal o malaking halaga para ibigay sa Diyos. Nang matagumpay na nakapasa si Abraham sa pagsubok sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak bilang handog, ito'y hindi nakaligtas sa atensyon ng Diyos at ng buong langit. Mahusay na inilarawan ni Ellen G. White ang sandaling iyon, na masdan ng buong langit ng may pagkamangha at paghanga ang walang patid na pagsunod ni Abraham. Pinalakpakan ng buong langit ang kanyang katapatan. Patriarchs and Prophets, page 155. Nagsaya ang langit sa pagdiriwang habang ipinakita ni Abraham ang kanyang pagsunod. Sa makabagong salita, maari nating sabihin na ang langit ay nagsaya at nagbigay ng standing ovation kay Abraham. Ito'y mga sandali ng kasiyahan habang iniaalay ni Abraham ang kanyang handog na si Isaac. Maaaring subukan ni Satanas na papanghinain tayo sa pagsunod sa Diyos at sa pagbibigay ng may katapatan at kasaganaan. Gayunpaman, mahalagang malaman na ang Diyos at ang buong langit ay nakamasid sa ating mga pagpili, kung tayo ay makikinig sa tinig ng Diyos o sa dyablo. Kapag nakikinig tayo sa dyablo, ang langit ay nalulungkot. Ngunit, tulad ni Abraham, kapag sinunod natin ang Diyos at hindi nagkakait ng anuman sa Kanya, ang langit ay magagalak at tayo'y papalakpakan. Panawagan. Sa ating pagbabalik ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay idalangin natin na naway ang ating mga kilos ay magdala ng katuwaan sa langit habang ibinibigay natin ang ating puso sa Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen po. Okay po, so sa oras pong ito ay ibigay po natin ang panahon para po kay Pastor Claro Vicente para po sa ating stewardship speaker. Pag-pray po muna, Pastor. Okay, tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat po Ama sa pribileyo na amin pong mapakinggan muli ang inyo pong kalooban sa pagiging tapat na katiwala, Panginoon. Pangunahan po kami, pangunahan po si Pastor Claro Vicente, Panginoon. Ang inyo pong banal na espiritu ang magsalita sa kanya sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Shalom sa inyong lahat, mga minamahal. Aming awitin ang inyong tapat na pag-ibig pakailanman. O Panginoon, sa pamamagitan ng aming bibig ay ipahahayag namin sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Awit 89:1, kapatid. Pangatlong pagkakahati. Malaking garapon ng pagbibigay. Ang ating talata, Juan 12:3-7. Si Maria ay kumuha ng 1 litro ng mahalagang pabango mula sa purong nardo at pinahira ng mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok. At ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Subalit Judas Iscariote ay nagsabi, bakit hindi ipagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Kaya't sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya, inilaan niya ito sa araw ng paglilibing sa akin. Ano ba ang metapora ng garapon? Bakit ito ang ginamit sa ating leksyon? Una, ang maliit na garapon ay mga pag-aaring madaling pirahin. Pera mismo, ang mga tseke, ipon, pondo sa merkado ng panalapi. Ayon sa mga survey, mga research, 9% ng pag-aari ng tao ang inalagay sa maliit na garapon. At ito'y kagad magagamit. Ang malalaking garapon naman ay mga pag-aaring hindi madaling pirahin. Bahay, lupa, mga alagang hayop. Magiging pera yan, pero hindi agad. Hintay ka pa ng bibili. Kaya nga, 91% ng pag-aari ng tao ay narito sa malaking garapon. Hindi agad nagagamit. Ang mga handog ay nagmumula sa maliit na garapon. Ang mga malaking donasyon ay mula sa malaking garapon. Binigyan tayo ng halimbawa sa Bagong Tipan. Una, sa bahay ni Simon ang ketongin ayon sa Marcos 14. May di kilalang babae ang may dalang sisidlan ng alabastro ng mamahaling pabangong purong nardo. Ikalawa, si Maria ng Bitanya, Juan 12, ito yung kapatid ni Lazaro. 1 litro ng mahalagang pabango mula sa purong nardo na nagkakahalaga ng 300 denaryo na yan ay 1 taong sweldo. May mga nag-aakala na itong dalawang kwentong ito ay pareho pagkat unang-una parehong-pareho yung pabango. Ikalawa, parehong-pareho ang kanilang ginawa sa pabango patungkol sa ating Panginoon. At pareho rin ang reaksyon sa mga pabangong yan.
Ngunit maliwanag na ang lugar na pinangyarihan ay magkaibang bahay. Yung ikatlong halimbawa ay si Bernabe, Gawa Kapitulo 4. Ang sabi doon, nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Yan ang tinatawag na malaking garapon. Sa ating kasaysayan bilang iglesia, ang unang makina sa pag-iimprenta ng Review and Herald ay mula sa pinagbiling bukid ng isang kaanin. Na ako ay nagseseminar na stewardship sa mga pastor sa West Visayan Conference. Isang tanghalian, merong dumating na dalawang mag-asawa. Matatanda na sila. At yung babae ay umupo sa aking tabi. Itong mag-asawang ito ay umuwi mula sa US para ipagbili ang kanilang mga ari-arian at lupa na sa gayon ay may magamit ang West Visayan Conference. Sinabi ng babae na sila'y matanda na, hindi na kailangan ang panalapi, kaya ibabalik na nila ang mga yamang ito sa Panginoon. Yan ay isang halimbawa rin ng malaking garapon. Ano ngang makapangyarihang halimbawa ng mga salita ni Kristo? Sabi niya, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Matthew 6:31. Uling panalita. Ang nagtatalang anghel ay gumagawa ng matapat na tala ng bawat handog na nakatalaga sa Diyos at inilagay sa ingatang yaman. At gayon din ang pangwakas na resulta ng mga perang gayong naibigay. Ang mata ng Diyos ay nababatid ang bawat kusing na iniukol sa kanyang gawain at ng kahandaan o pag-atubili ng nagbigay. Ang motibo ng pagbibigay ay iniuulat din. Makita natin dito na may 4 na itinatala ang anghel. Una, lahat ng handog. Ikalawa, yung mangyayari sa handog. Ikatlo, ang kahandaan o pag-atubili ng naghahandog. At ang kaulihan, ang motibo. Pansin nyo ang susunod. Yung mga nagsasakripisyo at nagtatalaga na sinasauli sa Diyos ang bagay na Kanya, katulad ng hinihingi niya sa kanila, ay gagantimpalaan ayon sa kanilang mga gawa. Kahit na ang mga perang na italaga ng gayon ay mali ang pagkakagamit, kinurap siguro, bigusa. Kaya hindi nito magampanan ang pakay na nakikita ng nagbibigay. Ang kalwalatian ng Diyos at ang kaligtasan ng mga kaluluwa yung nakikita ng nagbigay. Yung mga nagsakripisyo na may katapatan ng kaluluwa, na may matang nakapako sa kalwalhatian ng Diyos, ay hindi mawawala ang kanilang gantimpala. Kaya nga, hindi dapat makadlang ang mga inaakala natin na mga maling paggamit ng maikaputhandog. Hindi dapat yan hahadlang sa ating obligasyon na ibigayan sa gawain ng Diyos. Ang mga tumanggap niyan sa ating mga konferensya, sa union, sa division, kahit pa sa General Conference, na hindi gagamitin niya ng tama ay mananagot sa may-ari. Kung idadahilan natin yan at hindi natin bibigay ang ating pananagutan, mananagot din tayo sa Panginoon.
tanggapin mo ang aking dalangin para sa iyo. Naway, samantalang iyong hinahangad ang kaharian ng Diyos ng higit sa lahat ng bagay at matapat kang namumuhay, ay ipagkaloob nawa niya sa iyo ang lahat mong pangangailangan sa buhay. Amen. Amen. Amen po, amen po. Pastor Claro, maraming salamat po sa mensahe po na inyong ibinahagi. Ngayon po ay ibigay natin ang panahon para po sa reflection. Magbigay po sa atin ng reflection ngayon ay una ay si Sister Liz Salvacion Pica, then ang pangalawa ay si Risa Padilla. Nandito po ba si Liz Pica po? Okay. Sister Liz. Kung wala po ay si Risa Padilla. Walang signal sa Aurora, Pastor Di. Puro taga-Aurora yung mga yan eh. Oh, okay. Sige po. Alright. Thank you po. Baka meron pong gusto mag-reflect po mga kapatid bago tayo dadako sa ating pong silent prayer and acts prayer. Meron pong nais mag-reflect doon sa ating pong napakinggan na mensahe po ni kay Pastor Claro Vicente. Okay, so kung wala po, ay dadako na po tayo sa ating pong silent prayer. At ang manguna po sa ating pong acts prayer, ang adoration and confession po, ay ibabahagi po sa atin ni Pastor PJ Rodrigo. Then ang ating naman pong thanksgiving and supplication, mga prayer requests, ay pangunahan po tayo ni Elder Rod Castro po, mga kapatid. So tayo po ay dadako na sa ating silent prayer. Then mga ilang minuto tayo po ay pangunahan po ni Pastor PJ para po sa ating pong adoration and confession. Then followed by Elder Castro. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ayun na nga po ang sinasabi ko, no? Yan yung ating magandang devotional. Alang nag-reflect doon, anong gusto ko sana mag-reflect eh. Yan lang tinapos na nila, di ba? Meron naman tayong discipleship ministry, di ba? Tayo mag-reflect dito. So, sino sa inyo nakarelate, mga kapatid ko? Sino sa inyo nakarelate sa big jar giving? Ibibigay ang malaking palayok. Yan, big jar giving, ano? So, oo nga, karamihan sa atin maliliit yung mga palayok, ano? Maliliit lang yung pinagtataguan ng pera. Pero yung mga tatlong halimbawa na pinakita ni Pastor Claro ay nagbigay ng big jar giving, ano? Tulad ng mga babaeng balo, mahirap lang yan siya eh. Binigay niya lahat, wala naman siya ibang big jar, yun ay pinaka-jar niya, no? Ganon din si Maria sa kapatid ni Lazarus. Tikit sa lahat, yung isa pa na nagbenta ng lupain, ano? Big jar giving. Ngayon, sa atin, palagay nyo sa inyo ang may big jar dito sa atin ngayon. Ano po mga kapatid ko? Meron po bang may big jar dito sa atin? Meron mga kapatid ko. Lahat tayo ay may big jar. At ito ang gusto ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya. Yung ating puso. Yan ang big jar. Ano po? Yan ang big jar na meron tayo sa panahon natin ngayon, ano po? At yan ang gusto ng Panginoon, hindi lang yung basta pera mo ang gusto ng Panginoon, kundi yung ating big jar ng ating puso. Kasi once na binigay mo yung big jar mo na yan, yung puso, tuloy-tuloy na yan, yung oras, yung buhay. Yung oras mo, sacrifice ka ng oras, maaga ka lang pupunta sa church, hindi ka na malilate. Kasi ibigay mo yung puso mo sa Panginoon, in love ka na sa Kanya, di ba? Ano pa? Yung oras para sa mga activities.
ng church, sasama ka dyan. Ano? Yung lakas, ayan. Dahil nasa kanya na yung puso mo eh. In love ka na sa Panginoon. At higit sa lahat, magiging tapat ka na sa kanya. Ay yung ikapo. At gayon din sa pangakong handog. Ayan. Yun ang big jar mga kapatid ko, no? Na gustong ituro sa atin ng lesson ni Pastor Claro Vicente, mga kapatid. Prayer request po, sana patuloy-tuloy na po ang pakikinig ko ng mga abalang kasulatan. Ayan, answered prayer yan, nakagad ano po ng Panginoon pagka yan ang iyong nais. Di ba? Sa umaga lang, makakapakinig ka na rito eh. Sa umaga pa lang sulit na, no? Kung gusto mo pa rin makinig sa mga buong maghapon, pwede pa din, ano? Pwede pa din. Oh, Sister Emelinda, ayan po, praise the Lord at nakauwi na po kayo. Magpalakas po kayo na po. Magpalakas po kayo. Isama sa prayer ultrasound ako maya. Sana maging okay na yung resulta. Yung mga anak. Sige po, Sister Emelinda. At sa taas, may mga comment pala hindi ko nabasa kanina about sa food. Sawa ng mga kabataan sa putahe at parang wala silang laya sa oras kaya nagwala. Ano? Kaya nagwala ng pag lumalabas. Luto po ng mga observe ko. Kaya isa sa mga sabi-sabi na nag-podlot sa akin na enroll ang anak ko sa Cavite po. Okay, so yung mga paulit-ulit na pagkain ay tunay na nakakasawa, no? Ganyan din nung nagtatrabaho ako sa barko. Pero tanungin ko kayo, yung kanin ba paulit-ulit nyo kinakain? Ba't hindi kayo nagsasawa? O, di ba? Ganun yun, mga kapatid. May mga part na talaga naman na ganun, ano? Pero tiis lang muna kasi nandun tayo siguro sinasabi niyo po nasa isang isang school na halimbawa sa dorm yan, may cafeteria pa ulit-ulit. Pero sa IUP hindi ko may tatanggi. Hindi yes, umuulit pero marami po tayo, no? Marami po tayo. Pero pagka talagang nangyari sa isang paaralan o trabaho, paulit-ulit nakakasawa naman talaga, no? Kaya pagka ako minsan nung nasa trabaho pa ako, paulit-ulit na kakain na lang ako ng konti. Tapos more prutas na lang, ano? So, ganun. So, good morning po. Para po sa akin ay may pagsunod ka pa talaga sa Panginoon ay may pasanin ka po pala. Ayun, talaga naman, kapag susunod ka sa Panginoon, hindi pwede alam papasanin. Si Jesus nga may pinasan eh. Yung cross ng Kalbaryo, di ba, Sister Langkome? Napakain naman, ikaw, Sister Langkome, sigurado nakikinig ka simula kanina. Ramdam ko kasi nakakapag-comment ka, no? Bato, bato yung pinasan, di ba? So, for me, it means na may mabigat na pasanin talaga tayo sa ating mga balikat at ito ay tanda ng pangako ng Diyos at tayo makakaraos at ang may bigat ng hirap na pasan-pasan tulad ng tubig ay mapapawi kung susunod tayo sa kanyang tagubilin. Yes po, no? Once na tayo ay sumunod sa Panginoon, expect mo na yan. Meron kang papasanin bigat, Dahil si Satan ay pilit kang palalayuin sa Panginoon. Yan yon, mga kapatid ko, no? So praise the Lord pag nabibigatan ka sa buhay. Bakit? May chance kang lumapit sa Panginoon. At siguradong ikaw ay lumalapit sa Panginoon kasi nabibigatan ka. Ang masakit yung malayo ka na sa Panginoon, nabigatan ka pa. Yun ang mas masakit, di ba? So yung word na takot ay sa pagpili natin ng kasalanan at pagdedesisyon sa buhay, dapat pala nating alalahanin ay ang matakot. If nandoon na ang takot, marahil ay mapipigil na tayo sa takot. Yung takot na yan, yung takot ng pagmamahal, pagmamahal ni Jesus sa atin. So, dapat naman talaga matakot tayo, no? Kasi pag dito tayo natatakot, parang wala ng Diyos. Pag tayo hindi natatakot, parang wala ng Diyos, mga kapatid ko, no? Tingnan natin dito, meron pa siya sinabi dito about naman sa school natin. Naghahanap po talaga ako kaso nakita ko ang mga lumalabas galing sa school natin parang ang taas po ng pride saka di nakakalusot sa work. Madalas pumapasok na ng Sabat day sa time na tapos na sila kaya nagtataka po ako kaya nag-enroll po ang anak ko sa TUA po. So, sister, totoo yan, nakita ko rin yan. Sinabi mo, totoo yan, real talk yan. Pero tandaan natin, wala naman talagang perfecto eh. Walang perfecto. Kahit saan niya po ipasok yan. Mga bata natin. Kasi tayo binigyan ng sariling desisyon
desisyon po ng mga nakita natin na ganun ang ginawa nila. Pumapasok na ng Sabado. So, hindi rin naging super active sa iglesia. Pero wag tayong magtataka. One day, babalik yung mga yan. May nakatanim sa puso nila kasi. Mas maganda yung may naitanim sa puso kaysa sa wala, sister. Ano po? Tingnan nyo, pag nyo pinag-aral sa Adventist school, di walang naitanim sa puso nila. Paano silang babalik? So, at tulad ko, may naitanim sa puso ko, nag-aral ako sa Adventist school, pero lumabas din ako, di ba? Ngayon bumalik ako. Di ba meron tayong babalikan, di ba? Ganun po yun. At saka, kung titingnan daw natin yung mga negative sides, hindi tayo magtatagumpay, ano? Yung positive, tingnan natin, ano? Yung positive. Napansin ko po madalas yung galing sa school natin, paglabas may GF na, hindi ko sure kung nagsasama na di pa kasal. So, personal nilang choice po yun. Another one na personal nilang choice. At siguro ay sila ay may pananagutan kanya-kanya sa Panginoon pagka ginawa nilang hindi maganda. About naman sa puta, ito yung nakakasawa kanina. Boarding house, grabe din po kamahal, sobra pa kata sa Manila. Sa AUP, isasampulan ko kayo sister, sa AUP. Mas mura daw sa labas tumira. Pero kung talagang kukumpute nyo, mas mura pa rin sa loob kahit medyo mataas yung presyo. Kukumpara nyo sa labas, mura yung boarding house. Tatravel ka, may pamasahe, balikan. Plus yung risk ng aksidente sa daan, yung risk ng pollution, yung risk na matatraffic ka, malilate yung anak mo. Yung older risks na yan, ay hindi worth it. Kung sa loob ka, lalakad ka lang, andun ka na kagad. Kung sa loob ka, makakapag-worship ka regularly kasama ng iyong mga kasamahan. Pag sa labas ka, lagi ka nagmamadali kasi late ka na. Hindi ka na maka-worship, hindi na makapag-pray. Magpe-pray ka ilang segundo lang. So, ano yung ngayon ang mas mahal? Loob o labas? Di ba mas mahal sa labas? Di ba? Kaya yung anak ko sa loob ko pinatira na po sa AUP. So, dito sa baba, ang daming ni sister, pero request ko po yung tuloy-tuloy na pakikinig ko ng sige po. At about sa big jar giving, talagang subok na po natin yan, pero may kakaakibat yan na nasa puso. Walang pag-angkin lang, langan kalakip na pagbabago sa ating mga kinagawian, especially like me. Kasi po, tulad ng sinabi, ito madalas ko sinasabi, kagaya ng sinabi ni Pastor Vicente sa huling mga talata, huling mga salita niya. Halimbawa, ang pumipigil sa ating pagbibigay yung ating pagdududa. Nagdududa tayo, naku, kung saan nila gagastusin yan. Ganun. Kaya ayaw nating magbigay. Ganyan din ako dati, kaya kitang-kita ko agad yung ganun mga dahilan . Kaya ang ginagawa ko sa sarili kong pamamaraan ko, ginagawa yung pagbibigay. Mali pala mga kapatid ko. Dahil ang sarili ko ay naitataas ko, hindi ang Panginoon. Which is kapag nagbigay ka sa Panginoon, gagamitin niya sa mission, ang Panginoon yung naitataas, hindi ikaw. Pangalawa, kung gamitin nila sa masama, silang mananagot sa Diyos mga kapatid. Kung mag-isip ka lang di maganda sa kanila, pati ikaw nadamay pa sa parusa. Gusto nyo ba yun? Madamay tayo sa parusa, di ba? Big or small jar, sabi ni Sister Raquel, giving should be motivated by love. Yan ang the best, mga kapatid ko, by love. So kung motivated by love yung pagbibigay, wala ka dapat pagdududa. At kapag wala kang pagdududa, sigurado big jar yung ibibigay yung puso. Yung puso. Kaya Ate Flor naman, happy God first morning po sa lahat. Na-bless po ako sa mga message ni Pastor Claro Vicenta. Naalala ko siya during LMS namin noon na siya ang LMS director. Wow, buti pa kayo na-meet niyo si Pastor Claro, Yes, totoo naman, sinesave ko lahat yung mga video niya. Alam niyo, gumawa ako ng, sa church board, humiling ako ng 5 to 10 minutes na pagitan sa Divine. Piniplay ko yung isa-isa. Ang tawag sa part na yun ay Stewardship Corner. Diba? Kasi iba hindi nakaka-attend dito . Pakinig kayo ngayon at matuto tayo lahat sabay-sabay, diba?
advance po talaga sa spiritual life ang napag-aral sa ating church, sa school. Wala pong perfect na school at ipag-pray natin ng mga bagay na yan. Yes po, Ate Flor, walang perfect na school. Kahit saan yan, UP, KLAA, ano man yan, ano mga Adventist school yan. Dahil yung mga tao may sarili-sariling mga desisyon sa buhay. Si Ate Revy naman, yes po, magandang school natin kasi naranasan ko din. Nag-aral sa ating school. Marami tayong matututunan, pati tungkol sa kaligtasan. Yes, ano po, maraming nako-convert sa ating mga school, ano? Kay Sister Lancome. Hindi ko na matandaan tunay mong pangalan Parang nabanggit ni Pastor Nelvin Alabanza dati pero natandaan ko na. Ang dami niya kasing alias Pero itong pangalan na ito, matagal nyo na po itong ginagamit, ano? Meron pa dati yung Domex, yung tanda ako, di ko makalimutan yun, Nung sa panahon ng devotional natin nila Pastor Nelvin, Domex yung pangalan niya po doon, ano? So, sige po, okay lang yan. At least kilala ko yung inyong personality, yung pangalan lang hindi. At alam ng Panginoon ang inyong tunay na pangalan. Ano po? So, kung wala na kayong mga comment, 5:40 ng umaga, sapat na para tayo ay manalangin. Sabay-sabay tayong manalangin. Nilapit natin yung ating mga ating kaibigan, kaanak na nais natin ilapit sa Panginoon at yung ating mga personal na kahilingan. Sabay-sabay natin ilapit sa Panginoon. Let us pray mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then tutuloy ko po. Let us pray po. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit. Patuloy po ang aming pasalamat sa umaga na ito na kami ay muli ninyong ginising, tinawag na makinig, kumunik sa inyo sa umaga na ito. Tunay na ang dami namin natututunan sa bawat umaga. Ang aming big jar, ang aming puso ay inyong hinihiling para sa amin. Tanda ng pagmamahal namin sa iyo, kapalit na inyong binigay na pagmamahal sa amin, sapagkat ang iyong pagnanais na kami ay inyong makasama dyan sa langit na bayan. Ang inyong original plan na makasama niyo mabuhay ang inyong mga nilikha na mga mababait at mabuting mga anghel ay patuloy niyo pong tinatawag. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Minsan, o takilang Diyos, aming puso at isipan, nahuhulog kami sa mga bitag ng kaaway. Nagdududa kami sa aming kapwa. Nagdududa kami sa mga nangunguna. Nagdududa kami sa aming puso, o takilang Diyos. Kaya kami napipigilan ang aming magiging pagbibigay ng aming picture, ng aming puso. Ngunit salamat sa inyo ng pagtawag sa amin sa bawat umaga na mapaalalahanan kami na kayo buhay, nariyang muling babalik at kami naghahanda habang naghihintay sa inyong kalawang pagbabalik. Ang aming panalangin, patuloy na karunungan na nagmumula sa iyo na makita namin ang panlilang ng kaaway, maiwasan namin ito, papasukin ka namin sa aming puso at na kami maging panatag na masaya, naghahanda na maging isang tapat na katiwala upang sa iyong pagsalubong sa amin, sa aming pagsalubong sa iyo. Kami ay babatiin mo ng well done, good and faithful servant. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy narito ang aming mga kapatid, meron kaming mga personal prayer request kasama po namin sa panalangin ng bawat isa. Ang sambahayan ni Ate Revy at ng buong San Leonardo Church, kasama na rin ang sambahayan na Sister Wilma Fernandez, nila Ate Bebe, ni Sister Lancome Paris, ganun din ang sambahayan
ng bawat isa na narito, Sister Belinda Salvania, Sister Elizabeth Erese, Sister Janet Gatmaitan, ang patuloy na recovery at ni Sister Emelinda at kayo din ang kanyang result ng ultrasound. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Juliet Percival, Nanay ni Risa sa patuloy na recovery at kagalingan. Kasama na rin ang sambayan ni Kuya Ramon ang kanyang paningin na muling manumbalik o dakil ng Diyos. Kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Kasama din namin si Kuya Nursing, Kuya Monjing, Kuya Melchor Calas at ang sambayan din ni Ate Evelyn Sabat, ng Sister Juanita Saicon, ni Sister Ate Flor Erilia, and din ang sambayan ng bawat isa na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Kasama namin sila na nalangin ngayong dakilang Diyos. Inyo pong dinggin ang aming personal na kahilingan, ipagkaloob sa amin ang pinakamabuti ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming nais. Kalakip ng paghihina at pagpapatawad kung saan kami nagkulang at natagpuan hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. God first morning po sa lahat ulit at salamat sa prayer warrior, salamat sa nag-share, salamat sa mga natuto ngayong umaga na to. Nawa ipamuhay natin yung ating mga natututunan. Pasasaan ba tayo ay matututong lahat, i-share din natin sa iba para sila din naman ay matuto. At 5:46 na umaga, patuloy tayong mag-ingat at si Satan lagi bumulabugin tayo pagka kasama natin si Jesus, Kaya mag-ingat tayo lahat. So ayan po, sa lahat ng mga nag-respond, salamat po sa inyo. At ng mga nag-react at nag-comment, maraming salamat po. Hanggang bukas po muli, patuloy tayong magbabalik sa God First Morning Devotional. And kung ako nga sabi ko nga, hanggat may nanonood dito, hindi ako titigil. Kaya pag wala nanonood, hindi pa rin ako titigil. Kahit huwag kayo manood, di ba? Hindi pa rin ako titigil. Hindi yan mawawala. Hindi mawawala na may manonood. At Ate Rebe, yan papadala ko kay Kevin yung pinabiling battery charger. Sana hindi ko makalimutan mamaya. At bukas bukas, connect muna kayo sa CLPM, hindi ako makapag-open ng live bukas. Pumunta kaming AUP. Susunduin namin yung aming anak doon, At gusto na umuwi ng bahay, na-miss na yung bahay. Parang nag-abroad, isang semester lang naman. So, ayan, hindi ako makakapag-open ng live. Makikinig lang din ako sa Facebook, pero mag-share ako. I-share ko sa Facebook yung ating live na yan. Hindi na nasalina ng dugo. Praise the Lord. Buti na lang, buti na lang sapat na yung dugo. Sige po, salamat din po sa inyong mga kapatid. And God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.